Magandang tanghali mga kamaster. Meron pong tumawag sa atin para pa-check yung kanilang dual washing machine ano, yung may dryer at saka wash. So, sinaksak ko po yung unit. Ang problema po nito is umiikot siya pero kailangan patulungan ng kamay pero hindi siya ganun ka-normal. Hindi kagaya ng kapag capacitor ang sira is pagtulong mong ng kamay na itulak is dire-diretso na siya. Ang nangyayari sa kanya, umaandar pero nag-i-stack up ano, kabilaan. So, sabi nga ng iba pagka gano'n daw, capacitor, hindi po. Again, pagkaka-capacitor po ang sira, kapag tinulungan mo ng kamay, aandar na siya ng smooth, forward at reverse. So, ito po, may mga instances gumagalaw, merong instances na hindi. So, meaning, may problema po talaga sa kanyang motor ano. So, ito alam ko na motor na yung sira pero Ah, para mai-demo ko sa inyo, makita nyo kung paano ko nalaman ng motor ano. So yan, kalasin po natin sa likod, may ilang tornilyo siya and then yung motor, yan po ang aking ina-assess. So tinitingnan ko kung may problema. So okay naman yung fan belt and then again, alam ko po okay yung kanyang capacitor pero for the sake of demo, ipapakita ko rin po sa inyo na hindi talaga capacitor ang sira niya. So, parang may kumakalog dun sa ano, sa loob ng motor. So, malamang bushing, pero i-check pa rin po natin. So, siyempre, bago natin kalasin yung motor, check din naman muna natin yung connection at saka wirings niya, no? So, dyan po sa tumbukan na tinatanggal ko, meron siyang cable tie, pinutol ko. And then, ah, inaalam ko lang yung tatlong wire ng motor ng wash. So, yan po yung capacitor. And then, yan, tiningnan ko din naman yung fuse. Pero siyempre, since merong power at ayaw lang tumuloy ng washing machine at nag-stack up ang wash. So, siyempre, buo naman yung kanyang fuse, glass fuse. Pero siyempre, tiningnan ko din kung corroded na siya. So, okay naman siya. So, ngayon, yung hinahawakan kong yan is inaalam ko kung alin yung common ng ating motor. Ano? So, siyempre, nakita ko yung blue. Yan po yung nakakonekta sa ating common. So common, iyan po yung tinatawag na nakakonekta doon sa ating isang wire ng plug. So yan, yung medyo light blue pong yan, napuputulin ko. Iyan po yung common ng ating motor. So bakit ko nga po ba pinutol? So kaya ko po yan pinutol is para makuha yung tatlong wire ng ating motor. Kasi since gumagalaw siya, titingnan ko pa rin naman kung talagang motor at hindi capacitor. So yan po, naputol ko na yung tatlong wire niya. And then, wala po akong dalang plug. So ang gagamitin kong pong plug ay yung plug na rin ng mismong washing machine. Ano? So kakalasin ko muna yung may fuse na yan. Kasi syempre, pag chinek ko yan or tinest ko siya, sisiguraduhin ko na yung motor lang ng washing machine ang aking tetestingin. Ano? So inaalam ko po dyan kung alin yung kulay ng plug. So yung isa, yung kulay itim, syempre, yan yon, yung may fuse. At yung isa naman is yan, yung may kulay blue. So ngayon, babalatan ko po yung isang dulo ng plug. Naputol ko na po yan, ano, yung kaninang pinakita ko. So ngayon yung itim, hindi ko na siya puputulin kasi yan yung isa ng plug. And then yung blue, yan yon. So ngayon, kinonnect ko na nga po yung blue ng motor. So rekta po itong gagawin kong pag-check ano. So ngayon, since nakunik ko na yung blue dun sa isang line ng ating plug or ng ating pansaksak, itatap ko naman po itong dalawang wire ng aking capacitor na kinuha. So wash capacitor po itong aking kinuha. No? So pwede po siya magkabaliktaran dun sa capacitor side. So ngayon, pinasasaksak ko na siya kay Mrs. And then hawak itong kulay black which is the line 2. So ganun pa rin po, umuugong lang, ayaw tumuloy, lipat sa kabila.
gano'n pa rin po. So, ugong lang. So, dapat kung capacitor 'yan, since bago na 'tong capacitor na dinala ko at, ipinagte-testing ko, dapat aandar na ng smooth yung ating, wash motor ano. So, since ayaw pa rin po umandar at kumakapit, so talaga naman pong nasa motor ang problema. So, ano po ba yung sira sa motor? Ang sira po sa motor niyan ay yung bushing or puwede din yung ihi or yung ehe, I mean. So, 'yan po, na-check ko na po yung electrical. So, iyan na po yung ating findings ano, motor talaga ang sira. So, pinahugot ko kay misis and then proceed tayo sa pagkakalas ng motor. So, sa motor po, may tatlo pong tornilyo 'yan sa base, sa pinakailalim. So, sa ibabaw po niya itong ginagawa kong washing machine, sa ibabaw po niya ay, puwedeng Philip, puwede ding Gis na yabe and then sa ilalim may nut siya 'no. So, yun nga po, sa ilalim tina-try ko munang tanggalin itong motor ng dryer para sana itataob ko, mas madali sanang tanggalin. Pero since, mahirap tanggalin, ito na lang ang gagawin ko. So, tanggalin ko na lang yung mga tornilyo ng washing machine dito sa mga gilid-gilid. So, tanggalin ko yung nasa gilid na dalawa, sa kabilang gilid may dalawa din, at saka dito sa likod dalawa. So, tingin ko hindi ko na kailangan tanggalin pa yung nasa likod. So, 'pag natanggal ko 'tong tornilyo sa magkabilang gilid at dito sa likod, puwede ko nang ihaangat ng bahagya itong ilalim ng washing machine. So, magkakaroon na ako ng access para makuha yung lumang motor ano. So, yun nga, tanggalin muna natin yung mga tornilyo. Ilan lang naman 'yan. So, kaliwa, kanan, apat kasi tig-dalawa sila. Sa likod may tig-dalawa din, so 6. And then 'pag nakalas mo na 'yan, siyempre kakalasin mo nga yung tornilyo dun sa base ng motor ano, tatlo siya. So, Gis siya, si Gis na yabe ang kailangan. So, yun natanggal ko na nga kanina yung tornilyo sa motor and then natanggal ko na din yan sa gilid. So, medyo masikip, dahan-dahan at baka mabasag. So, marami pong procedure ng pagtatanggal ano, puwedeng itaob, nasa sa inyo kung saan maalwan para sa inyo, yun po yung gawin niyo. Depende po yan kasi sa kada unit, may unit na kailangan talaga nating itaob at matanggal pati yung dryer para matanggal ang motor ng wash. Pero dito sa kanya, hindi naman po ako nahirapan kasi nung matanggal ko yung tornilyo dito sa mga gilid-gilid at sa likod, umangat naman yung ilalim, 'no. So 'yan, merong nakatornilyong wire para sa ground. So tanggalin ko muna 'yan. 'Pag natanggal ko po 'yan is, matatanggal na natin ng buo yung motor. So sa pagbili naman ng motor, kailangan dalhin natin 'tong sample para same mounting sila 'no. So yung iba po, pinapalitan lang nila ng bushing 'yan or nung ihi, and since mura lang naman ang motor, pumayag naman yung customer, gusto niyang palitan ng lang bago and then sabi ko itago itong luma para kung sakaling, masira uli yung, bagong motor na aming bibilhin, puwede naman nila gamitin ito.